Hello po mga kapatid. So, tayo po, ito po yung unang part ng new members training. So, kahit po kayo is matagal nang uma-attend sa OPC, pero since first time lang po ng mga members, actually kahit yung mga dati pang naka-attend at nakabalik na ng Pilipinas, hindi po sila nag-undergo ng new members training. But since nung napalitan po ang ating head pastor, so sumusunod po siya kung ano yung ginagawa sa main branch. Na kapag bago po tayo dito sa honoree is kailangan tayong dumaan sa new members training. Bakit kailangan po nating dumaan dito? So ito po ay para malaman nyo at maintindihan nyo kung ano ba yung honorary church, ano ba yung church na pinasukan nyo, kulto ba ito o ano. So kasi napakadami pong kulto dito sa Korea, but it is very important na kapag pumasok po kayo sa isang church, dapat kilala nyo at alam nyo yung church na yon. Ano yung pinaniniwalaan ng church na yon? Totoong Diyos ba yung pinaniniwalaan ng Diyos na yon, ng church na yon? So kaya dumadaan tayo sa new members training para maintindihan natin at makilala ano ba yung honorary church at nasa tama ba tayong pananampalataya. So yun po. So let's move on. So una is ano ba yung philosophy ng honorary church? So honorary church pastoral philosophy. So una, honorary church seeks to exist as a true Jesus community. So sabi nga, ito talaga yung gusto ng honorary church, na talaga sila ay maging true Jesus community. So syempre, ang pinaka core ng pananampalataya natin is we believe in Jesus Christ, 'di ba? Because He is the Son of God, Son of the living God, at siya din yung dahilan kung bakit tayo is nakatanggap ng freedom, and because we were redeemed, right? So ito nga, bilang true Jesus community, ano ba yung nagfo-form? So by forming a worship community, Holy Spirit community, and a mission community. So, malalaman po natin ano ba itong worship community na yan, ano ba itong Holy Spirit community na yan, at ano ba itong mission community. So, una, let's have the worship community. So, sabi nga dito, worship is like the heart of the body of the Lord. So, a church with vibrant worship is a healthy church. And church revival begins with worship. So, napakahalaga po ng worship community. Hindi lang ito para ipakita sa tao that we are worshiping. Hindi po. Because ang worship mismo ay pinakapuso in the body of the Lord. At kapag tayo ay merong true worship, totoong pagsamba, is tayo po ay mako-consider na healthy church. Tayo po ay nasa healthy church talaga. Kasi for example, pupunta ka ng church tapos hindi mo naman nakikita na yung mga tao doon is nagwo-worship. So tumakbo ka na, wag ka nang pumunta doon. Kasi nga kaya din tayo pumupunta sa church, 'di ba? Para magpasalamat sa Panginoon. Syempre, para mag-grow at maintindihan ano ba yung pagsamba na ginagawa natin. So sabi nga dito, honorary church pursues a worship community where all members become true worshipers. So habang tayo is uma-attend, habang tayo is lumalago at naiintindihan yung pagsamba, yung Diyos na pinaniniwalaan, pinananampalatayan natin, syempre, from worship community, tayo ay magiging true worshiper. Siyempre, habang nakikilala mo, sino ka ba sa Panginoon? Sino ba ang Panginoon sa buhay mo? Ano ba siya? Ano ba yung ginagawa niya? Mas lumalalim yung pagkakilala mo sa Kanya. So, nagkakaroon tayo ng genuine, totoo na pagsamba sa Kanya. So, pag tayo is nagkaroon na ng tunay na pagsamba, so tayo ay nagiging tunay na worshipper. So, sabi nga dito, worshipers that truly love and live for the Lord. So tayo yung tunay na nagmamahal at nabubuhay sa Panginoon. So pangalawa is ang Holy Spirit community. Ano ba ito? Sabi dito, honorary church is a Holy Spirit community that desires to be built by the Holy Spirit, operated by the Holy Spirit, and bear the fruit of the Holy Spirit. Kung titingnan natin, so di ba nga, nung umakyat si Jesus Christ, sabi niya, I will send you the helper, the comforter. So, ang Holy Spirit. So, nung umakyat na si Jesus Christ, nung bumaba ang banal na Espiritu, yung banal na Espiritu na yung kumikilo sa buhay ng bawat tao na tumanggap sa Panginoong Jesus at na filled sila ng banal na Espiritu. So, ganun din sa church. Sa honorary church, yung Holy Spirit, yung
nagtatayo at kumikilos sa church at operated by the Holy Spirit. Yung banal na Espiritu mismo yung kumikilos. At syempre, habang kumikilos ang banal na Espiritu, nagbabago sa bawat believer, syempre, yung fruit ay makikita, which is yung fruit of the Holy Spirit. Ano pa? So, ministry is not done by people, but by the Holy Spirit. And power lies not in people, but in the Holy Spirit. So, kung titingnan po natin yung mga highlighted na words, ministry is done by the Holy Spirit. Power lies in the Holy Spirit. So, tayo po, ito ay umiikot sa banal na Espiritu. Banal na Espiritu na kumikilos, nagbe-build, banal na Espiritu na gumagawa, nag-ooperate, banal na Espiritu na nagpo-produce ng fruit. Kasi siya nga yung kumikilos, di ba po? Sabi nga dito, ideal church is one operated by Holy Spirit, Spirit-filled believers. So tayo sa isang church na napuno ng banal na Espiritu, syempre, habang tayo is naglilingkod sa Panginoon, the church is being operated by Spirit-filled believers and led by systems that prioritize the work of the Holy Spirit. So may sistema tayo na ang pinaprioritize ay ang pagkilos ng banal na Espiritu. So napakahalaga po na kapag nililid tayo ng banal na Espiritu, kung anong dapat gawin is ginagawa natin. Because sabi nga, kapag hindi tayo sumusunod, we are being disobedient, we are grieving the Holy Spirit. So, nasasaktan yung banal na Espiritu. Nasasaktan siya tuwing pag may sinasabi siya at hindi tayo sumusunod. So, pangatlo is yung mission community. Pag sinabi mong mission, ito yung about sa mission. So, alam naman natin na Honorary Church tayo sa Ansan Honorary M Center tayo, di ba? So, M means mission. Mission center. Kaya makikita po natin na iba't ibang community ang naandito nag-worship kasama natin, 'di ba? Kasi nga mission center siya. So, ano ba yung mission community? So, tulad ng vision ng M Center or ng Honorary Church. So, Honorary Church hopes to become a suffering witness community. Ano ba yung pagiging part or pagiging suffering witness community na nagpipreach ng gospel to the ends of the earth, na hanggang sa dulo ng mundo is nagpipreach ka, nagsishare ka ng good news about Jesus Christ. Kaya ang Honorary Church po ay nagsisend sila ng 2,000 missionaries worldwide. Ito pala yung nila, yung through 2,000 missionaries worldwide na dami na pong mga missionaries actually na sinesend ang Honorary M Center. So, hindi ko lang po alam kung 2,000 countries ba ito? Like 10,000 missionaries worldwide. Basta, kung ano man yung number na yan, is, is yung vision nila na ma-reach nila yan. Okay? And then, sunod is Church Honorary DNA. So, ano ba yung DNA? Saan ba nagmula ang Honorary Church? So, una, dito tayo sa quiet time. So, QT, quiet time. Ano ba tong quiet time? Sabi nga dito, it is a spiritual discipline for the life transformation and maturity. It involves setting aside a quiet time and a place every day to meet God personally, listening to His voice, for you through the Bible, meditating and applying it to your life. So, gusto ko lang pong i-elaborate sa inyo to. Sabi dito, listening to His voice for you through the Bible. Pero sabi nga, hindi lang sa pamamagitan ng Bible na parang nagsasalita, nakikipag-communicate ang Panginoon. So, meron po talaga na maririnig mo siya na nagsasalita, nakikipag-usap sa'yo. So, meron through other people, meron through the images na nakikita natin, through numbers, through yung mga nakikita nating mga, basta, God is, alam mo yun, ginagamit ng Panginoon ang lahat-lahat ng posibleng way para tayo is, alam mo yun, para makatch yung attention natin. Kasi una, sa mundong ito is napakaingay po, okay?
napakaingay ng mundong ito. Napakadami mong naririnig na boses. Okay po? Napakarami pong boses na naririnig natin. Boses sa TV, sa radyo, sa social media. Kahit yung mga nababasa po natin sa paligid natin, those are voices. Because words, di ba? Di ba yung pag tayo is nagsalita, may mga words. So, kahit po yung nakikita natin sa paligid natin na kahit hindi natin gustong basahin, pero pag nakita na ng mata natin, automatic na nababasa natin sila. So, those are words na nagsasalita sa atin. So, napakaingay po. Sabi nga, ang Diyos ay hindi tahimik. God is not silent. O sabihin natin, God is not, hindi nagsasalita ang Panginoon. Pero, ang isip mo lang ay napakaingay. Parang napakadami mong iniisip, ang dami mong nakikita sa paligid mo, ang dami mong naririnig na boses. Sabi nga, God is not silent, but your mind is loud. So, napaka-importante po. Kaya, ito din pong QT is napaka-importante bilang believers. Kasi, ibig sabihin, you are committed. You are nagbibigay ka ng time para kay Lord. So, itong Biblia, ang maganda po dito sa QT is, bukod sa prayer, is nagkakaroon tayo ng oras para magbasa ng Biblia, ng Word ni Lord. Which is, nakakatulong para tayo is lumago. Kasi lalalim tayo dahil mas na-equip, mas marami tayong nababasa at nalalaman tungkol sa Panginoon. So, through His Word din, nangungusap ang Panginoon. For example, pagkabasa mo ng Bible, tapos may ginagawa ka, tapos may biglang dumating na problema, alam mo yung mga nabasa mo, ipa-flash yun, ipapaalala yun sa'yo ng banal na Espiritu. Di ba nabasa mo to? Di ba ito yung sinasabi ng ito ang sinasabi sa salita ng Panginoon. So, we are being encouraged sa salita ng Panginoon. Bukod sa yung mga pinapaalala ng banal na Espiritu, of course, mga words yon, okay, na nakikipag-usap siya, pinapaalala sa atin. So, una, pangalawa is yung one-to-one discipleship. Meron po talaga tayo ditong discipleship kung saan is parang deeper training to para mas maging matatag ka, maging mas malalim ka, para mas maintindihan mo ano ba yung pinananampalatayan mo. So, it is Honorary Church Core Nurturing Training. Sabi nga, nurture, para mas, alam mo yon, ma-nurture, maging malusog ba? Or ma-feed ka ng mga vitamins, yun yung mga kailangan mo para mas lumago ka at mas lumakas ka. So, ito yung training about that. So, sabi nga, where one Christian shares Christ with another and helps them grow in Christ. So, kalimitan, for example, ako po ay ng one-on-one discipleship training. So, if you desire na magkaroon po ng na magpa-disciple para mas ma-nurture kayo, mas lumalim, mas maging sigurado sa pananampalataya nyo, approach nyo lang po ako at mag-start po tayo ng one-on-one discipleship. And then, pangatlo is yung soon sa group. Actually, ngayon ko lang nakita tong soon. And I don't know kung meron tayo dito sa M Center. Pero ito po is parang cell group. Pero sabi nga, sa Honorary M Center or sa Honorary Church, ang ibig sabihin nito is branch. Branch lang. Ito is branch. And sabi nga dito is it refers to a gathering with spiritual vitality centered on Jesus Christ. So, gathering siya, nagagather. Sino-sino ba yung mga nagagather? So, it is a church of small groups. So, cell groups, small groups po siya. Kung saan 4 to 7 families gather every week together. So, ito po ay once a week. Okay po? Once a week na gathering. So, nagsishare sila ng buhay-buhay nila, at yung mga sa quiet time nila, parang sharing ano ba yung mga nangusap sa'yo habang nagka-quiet time ka. So, isi-share nyo rin po yon doon. And experience spiritual maturity, healing, and restoration. Kasi dito din po sa cell group na ito is we get to be prayed na marami pong
yung mga members na nandun is, alam mo yun, kung may problema ka, you will be encouraged kasi you are going to pray for one another. So, naalala ko po yung mosaic. So, napakalaking tulong po ng mosaic. Para din siyang, yun. Umatin kami sa cell group. Napaka-memorable po nun. So, napakaganda po talaga na maging part tayo ng cell group. And then, ito po, punta tayo sa number 2, yung Acts 29. Ano ba itong Acts 29? Actually, sa Bible, hanggang Acts 28 lang po talaga. So, Acts 28 or mga gawa, kapitulo 28, hanggang doon lang po. Pero itong Acts 29 ay signifying that the book of Acts did not end with chapter 28. Hindi pa nagtatapos. Kasi nga yung Acts is how the church started, yung pagkilos, yung paglago ng church. So, alam naman natin na Honorary ay isang church, 'di ba? Isang community. So, did not end with chapter 28 and must continue to be written. So, kaya yung continuation ay Acts 29. Sabi nga, if the record after Acts 28 becomes the record of the churches in this era, it is our dream that God's history accomplished through Honorary Church, and it will be recorded like Acts 29. So it's like the Honorary Church is making history, being part of the church na sinimulan ng mga apostol sa Book of Acts. So itong continuous history at paglago at pag-spread ng gospel ay ang Acts 29. So ayan po 'yon. So next is yung vision. Ano ba yung vision ng Acts 29? Sabi nga, it is an act of the Holy Spirit raising 2,000 missionaries and 10,000 ministers. So ayun pala 'yon. So, raising 2,000 missionaries and 10,000 ministers. So, ano implementation? Ano ba yung ginagawa nila ngayon? We are conducting mission ministry to our mission center church vision. So, ayan yung ginagawa nila. Ito ngayon yung ginagawa nila para ma-achieve yung 2,000 missionaries and 10,000 ministers. So, pangalawa, through them, we are building churches all over the world that change the world. So, ano yung ginagawa nilang implementation ng part ng vision na ito is through campus churches and vision churches, we send out missionaries and ministers, build churches, preach the gospel to the world, and exert a world-changing influence. So, ito yung mga actively na ginagawa nila ngayon to meet the vision. Okay po? So, ngayon, next. Acts 29 core values. Ano ba yung core values ng Acts 29? Una, a healthy church that reproduces churches. So, as the church, Jerusalem Church in Acts planted the Antioch Church, a healthy church must reproduce churches. So, hindi lang Honorary Church, hindi lang sa isang church. So, nagre-reproduce sila ng churches. So, iba't ibang churches. Kung malalaman nyo po is, napakadami pong M-Center. Mayroon sa Huasong, Gimpo, so yun po. Nagre-reproduce ng church. So, actively reproducing church. So, rather than remaining stagnant, pag sinabi mong stagnant, walang ginagawa, walang nangyayaring growth, hindi lumalaki. Okay po? So, we must continuously reproduce churches where the gospel is needed. So, ganun nga po yung ginagawa ng Honorary Church. Nagre-reproduce sila ng churches, especially kung saan yung lugar na alam or iniisip nila na kailangan ng gospel. Kailangan marinig ang magandang balita. So, pangalawa, a church that scatters for evangelism. So, the Jerusalem Church in Acts was a mega church that grew rapidly in a short period. The purpose of this growth was not to be self-sufficient, but to scatter and preach the gospel. So, Honorary Church is a church that scatters for the gospel. Trained and prepared saints and ministers must go to areas where the gospel is needed. So, para mas lumago, dahil ang purpose nga is lumaki, 'di ba? And hindi maging self-sufficient. So, pag tayo is kapag lumago is pwede nang, alam mo 'yun, scatter and preach the gospel. Pag ikaw ay na-trained, mas lumalim ka,
and the-train ka at naging prepared ka para minister mag-minister sa ibang tao, sa ibang lugar, kung saan ipipreach mo ang magandang balita because syempre pag nag-send ka, pumunta ka sa ibang lugar, you are being scattered. You are being scattered. You are being sent to other place to preach the gospel to other people. Diba? And then, pangatlo, a church that builds churches in the mission field. So sabi nga dito, Honorary Church will strive to build churches in mission field to fulfill the Great Commission. So part nito is being part in fulfilling the Great Commission. So yun po yung dahilan kung bakit nagbibuild ng mga churches, ang Honorary Church sa mission fields. For the fulfillment of the Great Commission to preach the gospel to all nations. Sabi nga, to this end, vision churches and campus churches cooperate to plant and support churches in the mission field. And then next, the 4 pillars of Acts. Ano ba yung 4 pillars? Pag sinabi mong 4 pillars, ano siya parang, na, pag sinabi mong pillar, dahilan bakit nakatayo, di ba? Pag sinabi mong pillar. So, una, Acts 29 Vision is carried out through 4 pillars. Ano-ano ba yon? Acts Vision Village, CGN Christian Global Network, Vision Churches, and Social Engagement. So, alamin po natin to. Unang pillar is yung Acts Vision Village. Ano ba itong Acts Vision Village? Isa siyang missionary academy for training missionaries. So, dito tinitrain yung mga missionary po. Okay po? The training program for the rest and recharging of missionaries on sabbatical. So, nagiging lugar din siya kumbaga kung saan nakakapagpahinga ang mga missionaries ang nagkakaroon ng training ulit para ma-recharge at ma-rest at ma-recall. Alam niyo po yon kung ano ba yung bakit ba sila nagsimula. So, para ding time to reflect. So, spiritual training ground to upgrade the saints. So, ito rin po ay isang training ground. So, ito po ay lugar, okay? Acts 29 Vision Village, natatandaan ko po, pupunta kami dito, is parang, dito po ginanap yung harvest. Nag-ano po kami dito dati, sa harvest. And then, pangalawa, B is the second pillar, yung CGN Christian Global Network. Kung titingnan po natin, ito po yung malaking Christian network sa TV. Okay po? Christian network kung saan all about Christians. Okay? All about faith po yung mga pinapalabas dito. So, overseas branches in 6 countries worldwide. So, meron po itong 6 branches worldwide. So, broadcasting in 7 languages. So, Dream On campaign and network ministry for 13,000 Korean missionaries and 6.7 million overseas Koreans. So, and multilingual broadcasting. So, merong ng 7 languages during prime time in each region. So, napakaganda po, di ba? So, ang laki po nitong network na ito. Kung hindi nyo pa po alam ito is actually meron din sila sa YouTube at meron din sa TV. Maano nyo po to. The next is third pillar is yung Honorary Vision Church. Honorary Vision Churches. So, ano ba itong Honorary Vision Churches? So, entering local regions of each country to encourage and assist weak churches. So, tumutulong po sila sa mga mahihinang churches. Okay po? Ibig sabihin, pag sinabi po natin weak churches, yung mga church na kailangan po ng support. And then, sharing manpower and resources through cooperation and matrixing work with local churches at home and abroad. So, tumutulong po talaga sila para nakikipag-teamwork, nakikipag-cooperate. Basta, parang pag kailangan po ng tulong ng isang church, they can connect po sa Honorary Church. And then, sharing pastoral resources mutually, transcending individual church and denomination barriers. So, ito po is napakaganda dahil nagsishare po talaga para sa kabutihan at paglago ng mga churches. And so, punta naman po tayo dito sa fourth pillar. Ito po yung about sa social engagement. So, kung titingnan po natin, social mission. Okay po? Social mission. So, ano po ba itong mga social mission na ito? Una is yung social responsibility. So, ito po ay nandito
So, yung social responsibility po, ito po. Ito po yung meron sila, yung workplace ministry, Avengers, economic justice. So, economic justice, life and environment, caring for strangers. So, ito po yung mga ginagawa nilang mga ministry. So, iba't ibang ginagawa nila to connect para tumulong sa ibang mga tao na nangangailangan, para ma-equip, malaman ng mga tao. Basta yung mga taong mga nangangailangan, iyon po yung tinutulungan nila. So, and pangalawa, yung social service. Sa social service, meron silang rural and fishing village mission, love for neighbors, so station and Namdemon Hope communities. So, meron silang mga communities na ganito naman. Social service. Pag sinabi mo social service, nagsiserve para sa mga tao, di ba po? And then social sharing. So, sharing market, 5 loaves and 2 fish, angel tree, art vision, silver wings. Actually, hindi ako familiar po sa mga ano nila ito. Sinishare ko lang sa inyo kung ano yung mga meron sila na mga pillars about sa social engagement. So, ito po yung mga meron sila. Ito po yung mga iba't ibang ministries. Okay po? And then social harmony. So intercultural community, meron silang ganyan na community, Harang Center, Mom and Moms, the Newman Ministry, the J Home Ministry, and Good Haven. So gusto ko pong makapunta po sa lahat ng ano to. Gusto ko pong malaman kasi hindi ko rin po kasi to alam. So meron ding Hanuri, ano po yung Hanuri? Hanuri, Hanawon Ministry, Settlement of North Korean Defectors. So, meron sila nito. So, Ministry of Becoming Friends. So, alam naman po natin na maraming mga North Korean. May mga North Korean po na nakatakas at nakarating sa South Korea. So, isa po dito sa social engagement ng Onre Church is meron silang lugar para sa mga North Korean defectors. So, tumutulong po yung Onre Church para matulungan sila, masuportahan sila. So, Hana Community, ito po yung sa Yangje, Hunter Community, Hana Community sa Daejeon. So, ito po yung iba't ibang Hana Community, pero iba-iba din po yung pangalan nila, no? Hansarang Community, Buksarang Community, sa iba't ibang lugar, Namyangju, Daejeon, Gayang. Alam ko parang Goyang ba ito or Gayang talaga, Yangje and Bucheon. So, tuloy-tuloy po tayo sa M Center for Foreign Migrant. So, isa tayo doon. Ito nga po sa Ansan, sa Gimpo, Namyangju, Hasong, Pyeongtaek. So, marami po M Center, hindi lang po yung sa Ansan. Okay po? And a church participating in cultural welfare ministry and Onre Emergency Disaster NGO, The Better World. So, nakapanood po tayo ng video ng The Better World, diba? Kung saan nag-a-ask sila ng support and sponsorship kasi nga nare-reach po nito yung lugar, pinakamalayong lugar, lalo na yung mga mahihirap na bansa. So nakita po natin is yung kakulangan ng edukasyon or tubig. So nakakatulong po itong The Better World. So, ayun lang po. God bless po sa inyong lahat. Be sure na panoorin niyo po ito from beginning to the end as part. For una pa lang po to, meron pa po tayong iba pa, meron pa po akong isa-send sa inyo na iba pa. God bless.